Narito ang malaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Magsasampa na ng kaso ang obstruction of justice ang Philippine National Police sa mga tumulong sa pagtatago kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nag-iimbestiga na ang pulisya para sa mga taong sangkot dito. Naaresto si Kibuloy at nasampahan ng patong-patong na kaso gaya ng qualified human trafficking at child at sexual abuse. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan na ng Supreme Court ang hiling ng Department of Justice na mailipat sa Pasig City RTC ang kasong human trafficking na dismiss Mayor Alice Guo mula sa Capas Regional Trial Court o RTC Branch 66. Pinuri naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang desisyon ng Korte Suprema para protektahan ang batas at masiguro ang hustisya. Bukod kay Guo, kakasuhan na rin ang business partner nitong si Wang Jiang na sinasabing boss na illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Hataw Balita ngayon. Sinalubong ni na Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Palawan District Commodore Captain Dennis Labay at PCG spokesperson Commodore J. Tariela ang pagdating ng BRP Teresa Magbanwa sa Puerto Princesa, Port sa Palawan kahapon, September 15. Pinarangalan at pinasalamatan ni Admiral Gavan ang commanding officer ng BRP Teresa Magbanwa na si Lieutenant Commander Efren Duran at crew nito sa ipinakitang sakripisyo ng mga ito para masiguro ang seguridad sa West Philippine Sea. Pagtitiyak pa ni Admiral Gavan, mananatiling profesional ang PCG sa pagsunod sa utos ng Pangulo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa karagadagang sakop ng Pilipinas. Ayon sa National Maritime Council o NMC, umalis sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwang pananatili roon para sa repair, resupply at sa barko at pahinga ng mga crew. Samantala, 4 sa tauhan ng nasabing barko ang nangangailangan ng atensyong medikal dahil sa iba't ibang sakit dulot ng dehydration at matinding pagod. In April, you were directed to proceed to Escoda Shoal. Number 1, to deter any efforts to do small-scale reclamation in that area. Number 2, you were directed because you were to provide the platform and the capabilities for the marine scientific survey and studies which has to be done in the area because of the massive coral destruction reported to us. You've done it very well. And third, you were tasked to provide protection to our fishermen in the area. Hataw Balita ngayon. Hindi matutuloy ang extradition o pagpapauwi kay dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, ipinawalang bisa ng Korte ng Timor-Leste ang unang extradition request ng Pilipinas sa kongresista. Dagdag pa ni Topacio, magkakaroon muli ng panibagong trial o paglilitis hingil sa hiling ng bansa. Wala pong extradition na mangyayari sapagkat na-invalidate, napawalang bisa yung request ng Pilipinas na i-extradite si Congressman Teves. Malinaw po yan. Ito po ang kopya at ito ay verified ng mga abogado namin sa Timor-Leste. Hataw Balita ngayon. Nasa 1,800 na pamilya o mahigit sa 5,000 na mga residente ang nawalan ng tahanan matapos ang malaking sunog sa tenement area sa Aroma Compound, Tondo, Manila noong Sabado, September 14 na tumagal ng halos 12 oras bago naapula. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog na nagdulot ng di bababa sa 2 milyong pisong pinsala.
Nananatili naman sa 3 evacuation center sa Barangay 105 at 106 at sa General Vicente Lim Elementary School ang mga apektadong residente. Hataw Balita ngayon. Mayorya ng mga Pilipino ang kontento sa performance na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Tumaas sa positive 40 o good ang net satisfaction rating nito mula sa positive 29 o moderate noong Marso. Sa survey na ginawa mula June 23 hanggang July 1, ngayong taon, 62% ang nagsabi na satisfied sila sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, 22% ang hindi kontento, samantalang 15% ang undecided. Hataw Balita ngayon. Mula sa 12,000 na apite, 10,490 examinees ang nakakumpleto sa 3 araw na 2024 bar examinations. Ayon kay Bar Chairperson at Associate Justice Mario Lopez, nakatulong ang pagiging digitalized at regionalized ng proseso para maging matagumpay ang nasabing exam. Binati rin niya ang mga bar takers at ipinakita nitong tibay at dedikasyon with the hashtag Most Valuable Laban. Ang 2024 bar examinations ay ginawa mula September 11, 13 at 15 sa 13 local testing centers sa buong bansa. Inaasahan naman na ilalabas ang resulta ng exam sa darating na Disyembre. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ng Kamara ngayong araw, September 16, ang plenary debates para sa 2025 national budget. Mauunang ilalatag ang general principles at provisions para sa floor deliberations sa pagdidebatahan ang pondo ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Finance, National Economic and Development Authority, Department of Budget and Management at Department of Justice. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawig na infrastruktura at suporta sa edukasyon ang panukalang pambansang budget. Sa September 25 naman, nakatakdang ipasa ang 2025 General Appropriations Bill sa 3 at huling pagbasa. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista. Dahil magkakaroon po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 17. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapya sa presyo na 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos naman para sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rockback na peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng kerosene. Mamaya, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustments na ipatutupad nila bukas. Hataw Balita ngayon. Nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang malakas na pagulan dulot ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas pa ng mga weather system na minomonitor sa bansa. Bunsod nito, nag-anunsyo na ng walang pasok ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang mga bayan sa Occidental Mindoro gaya ng San Jose Magsaysay, Rizal, Santa Cruz, Calintaran at Mamburao. Gayun din ang mga lugar sa Palawan, kabilang na ang Culion, Coron at Busuanga. Wala rin pasok o levels sa Patnongon, Antique, Bago City, Negros Occidental, Calibo, Aklan at Dumangas, Iloilo. No face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Barbaza, Antique, Lapu-Lapu City at Mandaue City. Samantala, preschool to high naman ang walang pasok sa Bacolod City, Tibiao, Antique, Sibalom, Antique, San Jose de Buenavista, Antique at Iloilo City. Hataw Balita ngayon.
Matagumpay na napatumba ng 20 anyos na chess prodigy na si Daniel Quezon mula sa Cavite si Grandmaster Igor Efimov na sa larong chess. Nakamit pa ni Quezon ang 2,500 rating mark na naging dahilan para makuha niya ang prestiyosong titulo bilang Grandmaster sa 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Budapest, Hungary, madaling araw ng Linggo, September 15. Dahil dito, si Daniel Quezon ang itinuturing ngayong ika-17 pinakabagong chess grandmaster ng Pilipinas. Mula po sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, congratulations, Philippines 17th Chess Grandmaster Daniel Quezon. Magsasagawa sa darating na Sabado ng River-wide Flood Simulation Exercise ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao City para sa 5 barangay na laging natatamaan ng pagtaas ng tubig kapag malakas ang ulan. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa mga nararanasang pag-ulan nitong nakaraang linggo sa Davao City, isang river-wide flood simulation ang isasagawa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 5 barangay ng Davao City sa September 21. Layo ng aktibidad na ihanda ang publiko sa tuwing may kalamidad sa syudad. Isasagawa ito sa mga barangay na laging natatamaan ng pagtaas ng tubig kapag malakas ang ulan o kabilang sa City Flood Hazard Map. Kabilang narito ang mga barangay ng Crossing Bayabas, Marapangi, Lizada, Lubogan at Sirawan. But ang atuag yung main purpose is for the communities to learn, no, na masabtan nila, makabalo sila kung saan pagpangandam, pag God forbid na mabuti na baha, o kung sila ang buhaton. Dagdag nito, equipped na rin sa early warning systems, disaster response mechanisms, preemptive evacuations at trained responders ang Davao City. Sa pamamagitan din ng CIMEX, ipauunawa sa publiko ang mga kailangang gawin bago, habang nagaganap at pagkatapos ng flooding incident. Hinihikayat ng ahensya ang kooperasyon ng 5 barangay sa darating na Sabado. Marisol Montaño humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 1,000 mga residente sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang naapektuhan ng mga pagbaha sa 5 bayan sa probinsya. Bunsod-bunsod ito ng mga naranasang pag-ulan ng hagat na pinalakas ng bagyong Ferdy. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 1,365 pamilya o 5,366 na individual ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at mga pagbaha sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa Provincial Information Office ng Occidental Mindoro, nasa 5 bayan na ang apektado ng mga pagbaha na kinabibilangan ng 36 na barangay. Sa San Jose po sir, nagkaroon po sir ng preventive evacuation po. Tumas po ba yung tubig ba? Meron po sir na naapektuhan po, talaga pong medyo tumaas po yung tubig, so nagkaroon po ng pag-evacuate po yung mga ibang kababayan po namin. Noong Sabado, nag-ikot naman ang punong lalawigan ng Occidental Mindoro sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan na naapektuhan ng baha upang tingnan ang kalagayan ng mga evacuees sa probinsya. Namahagi na rin ng mga food packs sa mga apektadong residente. Nagpahanda na tayo ng relief goods din, pangayuda sa munisipyo para mabigyan natin yung mga nasa evacuation center. Nagpa-rescue na tayo ng kusina ng lalawigan, yung galing Mambura, pupunta na rin dito. Para doon sa ating mga evacuees. Sa iba pang mga evacuation center. Noong Sabado, nakaranas ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang ilang bayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Isa ang bayan ng San Jose sa naapektuhan ng mataas na tubig baha sa mga kalsada at ilang bahay din ang lumubog. Ayon naman kay Occidental Mindoro PDRRMO Operation System Leader Gio Reginald Bravo, nakapagtala na sila ng casualty. Meron po sir na itala po na casualty sa bayan po ng Kalintaan, ay yun po, ongoing pa rin po, hinihintay pa rin po yung buong detalye po dun sa casualty. Dito naman po sa bayan ng Mamburao ay
medyo nagkaroon po ng droning incident pero na-recover naman po yung bata. Kumbaga buhay po, sir. Buhay po sir, 100% po buhay po yung bata. Pala naman ang punong lalawigan sa mga residente na naapektuhan ng mga pagbaha sa probinsya na pumunta lamang sa mga evacuation center. Kung ang inyong lugar ay talagang binabaha, ay magpusa lang po tayo mag-evacuate at mayroon mo tayo evacuation center na piling paglagyan sa inyo para lang safe tayo ngayong gabi. At bukas, kahit paano, magkabahaan man, araw naman, maliwanag. Itong gabi lang ang medyo natin, kaya nandito kami para mag-duty kami dito ng gabi para masiguro lang natin yung kaligtasan. Samantala, sa ngayong September 16, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng walang pasok sa pribado at pampublikong paaralan ng mga bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Santa Cruz, Calintan at Mamburao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw sa balita. Ngayon, Hataw Balita ngayon. Ilang tourist attraction sa Canlaon City, Negros Occidental ang pansamantalang isasara dahil sa aktibidad ng Bulkang Canlaon at posibilidad na flash flood at landslide bunsod ng southwest monsoon o habagat. Sa bisa na Executive Order No. 69, pansamantala munang isasara sa publiko ang Mount Canlaon National Park, hot springs, hiking trails at iba pa. Suspendido rin muna ang lahat ng tourism-related activities tulad ng guided tours, outdoor excursions at eco-tourism services. As of September 13, nasa 144 na pamilya katumbas ng 431 na individual ang inilikas mula sa kanilang barangay para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang residenteng inilikas ay mula sa mga apektadong barangay na kinabibilangan ng Lumapaw, Masulog, Ula, Malaiba at Linutangan. Pakikipag-usap si United States President Joe Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngayong buwan patungkol sa war strategy ng Ukraine at sa panibagong aid package. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita ngayon. Sheila, kailan gaganapin ang pag-uusap na ito ni President Biden at President Zelensky at gaano ka-substansyal ang panibagong aid package na ipadadala ng US para rito, Sheila? Magandang araw, Sherwin. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nais niyang i-present kay US President Joe Biden at sa dalawa nitong potensyal na kahalili ang tinatawag niyang victory plan na magtutulak sa Russia na tapusin na ang giyera nito sa Ukraine. Ayon naman kay White House Security Advisor na si Jake Sullivan, ang Washington naman ay gumagawa ng bagong aid package na may aniya ay substantial o malaking halaga. Ito ang pahayag ni Sullivan sa isang video link sa Yalta European Strategy Conference na organized ng Viktor Pinchuk Foundation noong Sabado sa Kyiv. Dagdag pa ni Sullivan, kailangan ng komprehensibong estratehiya upang maging matagumpay sa digmaang ito, at ito ang daladala ni Zelensky. Bunsod nito, maasa ito at si Biden na upuan ang pag-usapan ito. Ang panibagong support package naman ay may iba't ibang kapabilidad at inaasahang mabubuo sa katapusan ng buwan ng Setyembre upang mapigilan ang malaking breakthrough ng Russia sa East Ukraine. Balik sa iyo, Sherwin. Oo, Sheila, ano ba itong posibleng breakthrough ng Russia sa East Ukraine at ano ang kakailanganin ng Ukraine upang mapigilan ito? Sherwin, lumalawak na ang sakop ng Russian forces sa eastern Ukraine kasama na ang paligid ng Pokrovsk na transport hub ng Ukraine. Ayon kay Sullivan, ito ay nakababahala dahil kapag na-capture ito, posibleng magbubukas ng panibagong lines of attack para sa Moscow at makakapagpakomplikado sa Ukrainian logistics. Namamanik naman ng Kyiv para sa mga long-range weapons upang makastrike ng mas malalim sa Russian territory. Sherwin? Alright, maraming salamat, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon.
Naglabas ang North Korea ng mga bagong larawan ng isinagawaang pagbisita nilang leader nito na si Kim Jong-un sa isang uranium enrichment site sa bansa. Kasabay ito ng pangako sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng ika-76 na anibersaryo ng pagkatatag ng North Korea na kanyang palalakihin at palalawakin ang nuclear arsenal ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inilabas ng North Korea noong Huwebes, September 13, ang ilang mga larawan ni Korean leader Kim Jong-un na bumisita sa isang nuclear facility sa bansa. Makikita sa mga nasabing larawan ang paglilibot ni Kim Jong-un sa isang maliwanag at malaking pasilidad na may maraming cylindrical machineries na siyang ginagamit upang mag-produce ng nuclear materials para sa pagpapalakas ng nuclear arsenal ng bansa. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa mga siyentipiko na nagtatrabaho upang makagawa ng mga nuclear warhead. Binigyang diin din ni Kim ang pangangailangan na dagdagan ang bilang ng mga centrifuge na ginagamit sa pagproseso ng mga nuclear material upang mapabilis at mas malaki ang produksyon ng weapon-grade nuclear materials ng bansa. Ayon sa mga eksperto, layunin ng nasabing pagpapalabas ng mga nasabing larawan na ipakita na lumalakas ang nuclear power ng bansa, lalo na sa mga bansang kalaban ng North Korea. Sa gitna ito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa nito. Dahil sa pag-aakusa nila sa North Korea na ito'y nagbibigay ng malaking tulong militar sa bansang Russia sa kasalukuyang digmaan nito laban sa Ukraine, na mariing itinanggi naman ng Moscow at Pyongyang. Hindi malinaw kung ang mga larawang inilabas ay mula sa isang lugar na kilala na tulad ng Yongbyon Nuclear Research Facility o isa na namang bagong nuclear facility ng North Korea, dahil sa hindi naiulat ang eksaktong lokasyon ng nasabing pasilidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Halos nasa 300 residente na ang naiulat na nasawi sa Myanmar dulot ng pagbaha at landslide. Gumawa na ng apela ang Myanmar Junta sa international community para makahingi ng tulong ang pamahalaan sa nangyaring mapaminsalang baha. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Humingi ang Myanmar's Junta Chief ng tulong sa international community upang pangasiwaan ang pagtugon sa mapapinsalang pagbaha na nakaapekto sa daan-daan libong individual. Nagdulot ang bagyong Yagi ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Myanmar, Vietnam, Laos at Thailand na nagresulta ng pagkasawi ng halos 300 individual. Mahigit sa 235 residente ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan sa Myanmar dahil sa pagbaha na nagpalala sa kahirapan dulot ng patuloy na digmaan ng bansa mula ng mga luklok sa kapangyarihan ng militar noong 2021. Sa Taunggu, na matatagpuan sa timog ng Nai Pyi Dau, ang mga residente ay tumawid sa tubig baha gamit ang mga improvised raft na may humigit kumulang 300 individual na nakahanap naman ng masisilungan sa kalapit na monasteryo. Libo-libo ang lumikas sa timog silangang Asya dahil sa bagyong Yagi at ang Myanmar ay naghahanap ng tulong mula sa ibang bansa para sa pagsagip at tulong, ngunit kadalasang nahadlangan ng hukbong militar ng Myanmar. Wala pang tugon ng International Committee of the Red Cross o ICRC sa Myanmar sa hilingan ng tulong kasunod ng bagyong Nargis noong 2008 na ikinamatay ng nasa 138,000 residente. Iniulat ng junta ang 33 na pagkamatay sa Myanmar na may 36 na bangkay na narecover. Iniimbestigahan ng militar ang dose-dosenang nakalibing sa landslide, habang ang mga truck ng militar ay nagdadala ng mga rescue boats sa mga lugar na tinamaan ng baha. Samantala, inilahad ng Myanmar Chief Junta ang kahalagahan ng mabilis na pamamahala sa mga rescue operations at mga hakbang sa rehabilitasyon ng bansa. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon. Itinuturong sanhi ng mga wildfire sa Amazon Rainforest sa Brazil ang nararanasang tuyong panahon. Samantala, isang low pressure area naman sa southeastern United States ang posibleng magdulot ng mapanganib na pagbaha. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa mahigit 50,000 ang bilang ng wildfire sa Brazil, kabilang ang Amazon, Cerrado at Pantanal, at nasa 60% ang kasalukuyang apektado na sunog sa Latin America.
Ilan sa pinanggalingan umano nito ay dulot ng mga gawa ng tao na naglilinis ng lupa para sa agrikultura. Pinaghahanap naman ng pulisya ang mga sinabing arsonist na ito. Kabilang din ang deforestation sa mga nakapagpapababa ng rainfall at nakakaapekto sa balanse ng ecosystem na nagiging sanhi ng cycle ng tagtuyot at wildfires. Nag-udyok naman ito ng pagkansela ng ilang flight at pagsasara ng eskwela at evacuation sa Bolivia at Ecuador dahil sa kapal ng usok. May tuturing na pinakamahalagang biodiverse ecosystem sa mundo ang Amazon rainforest. Hindi lamang ito watershed sa South America, kundi nagsisilbing tahanan din ng milyon-milyong uri ng halaman, hayop at insekto na nag-a-absorb ng carbon dioxide sa ating atmosphere. Samantala, may namumuong low pressure area sa bahagi ng Carolinas o Georgia na magdudulot ng bagyo sa mga darating na linggo. Ang mga hangin sa baybayin ay inaasahang magdudulot ng mga panganib ng coastal flooding. Lilipat pahilaga sa Carolinas ngayong katapusan ng linggo ang rip currents na magiging problema sa baybayin ng Georgia at hilagang silangan ng baybayin ng Florida at maaaring lumipat sa high gear sa pagtatapos ng linggo. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin tatlong major weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon, partikular na dito sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan. Meron tayong low pressure area na sa may silangan ng Northern Luzon at gayon din ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan. So unahin natin itong low pressure area na nasa may bahagi ng 400 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan o 385 km east-northeast ng Kasiguran sa Aurora. Ngayong araw, malaki yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area na nasa may silangan nga ng Tuguegarao. Kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley Region. Kapag naging bagyo po itong low pressure area na ito ay magtataas tayo ng tropical second wind signal, partikular na dito sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Asahan natin ngayong araw malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon, ito area ng Cagayan Valley kasama itong bahagi ng Aurora at may mga pagbugso rin ng hangin habang lumalapit kasi inaasahan natin na posibleng lumapit sa bahagi ng ating kalupaan itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa araw na ito. Ang susunod natin, itong bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Pulasan. Alam niyo po yung Pulasan, ang ibig sabihin niyan, isang uri ng prutas sa bansang Malaysia. So bansang Malaysia yung nagbigay nitong pangalan na ito dito sa may bahagi ng ating lugar. At ang huling lokasyon nito as of 4 a.m. may higit 2,000 kilometro east-southeastern ng Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa ating bansa at base din sa ating track, ipapakita ko mamaya, malit naman yung tsansa na ito ay lumapit sa kalupaan natin at posibleng sundan lamang niya yung track kagaya ng Ferdy. At ito rin ay maaari ding magpalakas ng habagat at ito yung ikatlong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Makikita po ninyo, malaki yung tsansa na maulan ng panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot ng southwest monsoon o habagat at idagdag din natin yung epekto ng low pressure area kaya makikita nyo halos maulap na kalangitan ang makakaapekto sa ating bansa na may mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kuminsan ng malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Western Visayas at Mimaropa, ang iba pang bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon at gayon din sa may bahagi ng Northern Mindanao ay patuloy na makararanas din ng mga pag-ulan kaya iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Kamaynilaan naman, medyo maulap na kalangitan din ang mararanasan gayon din sa Central Luzon at iba pang bahagi ng Luzon. Maliban dito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga ang track ng bagyong Sipulasa. Naglabas po tayo ng Tropical Cyclone Advisory as of 5 a.m. sa araw na ito. Makikita po ninyo, kagaya din ni Ferdy, posible lamang itong dumaplis dito sa boundary ng PAR. Hindi natin inalis yung posibilidad na maaari din itong hindi pumasok, lalo na kapag nagbago ito ng track. Pero makikita natin, base sa ating pinahuling datos,
pumasok man o hindi ito nga bagyong Sipulasan ay palalakasin niya yung habagat kaya magpapatuloy ang mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Yung Southern Luzon, ito po yung area ng Bicol Region, Mimaropa at gayon din sa bahagi ng Calabarzon. Maaari ding magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan. At posible dito lumabas ng Philippine Area of Responsibility kung papasok man ito araw naman ng Miyerkules. So yung bukas, Tuesday hanggang Miyerkules, ito yung nakikita natin na duration ng pagpasok at paglabas ng bagyong Pulasan. Ang magiging pangalan ng susunod na bagyo, kung sakali man pong itong Pulasan yun or yung low pressure area na sa may silangan ng Tuguegarao ay Hener. Ang susunod naman po kay Hener ay Helen. So ito po yung mga dalawang pangalan ng mga bagyo na magiging pangalan po ng bagyo dito sa ating bansa, Hener at Helen. Samantala, meron tayong nakataas sa gale warning ngayon. Ito ay epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo sa mga kababayan natin sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, sa Leyte, gayon din sa Buangal del Norte, Camiguin, Dinagat Island, at Surigao del Norte. Sa may, ito po yung area ng Northern Mindanao. Makikita nyo sa mga lugar kung saan meron po tayong mga nakapula na kulay, ay inaasahan natin yung malalaking pag-alo ng karagatan. Iwasan mo ng pumalaot, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, ang araw natin ay sisikat, ganap na 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:57 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagpadala na ng agarang tulong ang local government unit ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mga pamilya ng mga nasawi matapos bagsakan ng malaking puno ang isang tricycle sa barangay Kabasaran, Malang, Lanao del Sur nitong Biyernes, September 13. 4 na estudyante ang naitalang nasawi habang 3 naman ang sugatan, kabilang ang driver ng tricycle sa nasabing insidente. Ayon sa pulisya, ang biglaang pagkatumba ng puno ay dahil sa pag-ulan at malakas na hangin sa lugar. Nagpadala na ngayon ng tulong pinansyal at iba pang ayuda, kabilang na ang burial assistance, mga food item gaya ng bigas at assorted canned goods, ang LGU sa pamilya ng mga biktima. Hataw Balita ngayon. Naglagay ng satellite voter registration sites ang COMELEC, 11 sa 3 distrito ng Davao para mas mapabilis ang pagproseso ng mga botanteng Davaoenyo. Si Marisol Montano humahataw. Hataw Balita ngayon. 2 linggo na lang at matatapos na ang voter registration ng COMELEC. Dahil dito, naglagay ang COMELEC Region 11 ng mga satellite registration site sa 3 distrito ng Davao upang mas maraming mapaglingkurang botante at mas mapabilis ang proseso. Para sa 1st District, kabilang sa mga ito ang ilalagay na site sa isang mall sa Ecoland, Davao sa September 17 to 18. September 19 to 20 naman sa Ateneo de Davao University. September 21 sa Gymnasium ng Catalunan Guanda Elementary School. September 24 to 25, balik sa nasabing mall. At September 26 to 30 sa isang mall sa Quimpo Boulevard. Sa 2nd District naman ay sa isang mall sa Lanang, Davao. Habang sa 3 distrito, sa isang mall sa Kalinan maglalagay ng site sa September 17 to 21 at mall sa Mintal sa September 24 to 28. Sa datos ng COMELEC Davao, umabot na sa 341,739 ang mga natanggap na applications mula February 1 hanggang September 10. Kasama na rito ang registration, reactivation at transfer of precinct. Patuloy ang panawagan ng ahensya na agahan ang pagproseso ng voters registration para maiwasan ang aberya. Marisol Montano, humahataw sa balita ngayon. Ng Philippine National Police ng manhunt para hanapin si Attorney Harry Roque patapos itong ma-cite in contempt ng Kamara sa hindi nito pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng koneksyon umano nito sa ilang pogo.
Hindi sumunod si Roque sa ilang sumon na nagresulta sa paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na nakikipagtulungan na sila sa law enforcement agencies para matiyak na agad na mahanap ang dating presidential spokesperson. Hataw Balita ngayon. Inabsuelto ng Department of Justice ang 14 na pulis na dating miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office. Ang mga ito ay kinabibilangan ni Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Lieutenant Jesus Menes, mga staff sergeants na sina Roy Pio Quinto, Robert Alras Jr., Denor Roda at Alfredo Endes. Kabilang din sina Corporals Alric Natividad, Ronald Jan Lanaria, Reynaldo Seno, Troy Paragas, Ronald Montibon, Rusel Solomon, Crystal Ryan Rosita at Jovelyn Tamagos. Base sa resolusyon ng DOJ, kulang sa ebidensya na magdidiin sa mga naturang mga pulis sa kasong kidnapping, serious illegal detention at forced disappearance ng 4 na drug suspect noong April 13, 2021 sa Cavite. Hindi rin aniya malinaw na nakita sa ipresentang CCTV footage na ang 14 na pulis ang dumukot sa 4 na drug suspect. Si Orapa at iba pa ay absuelto din sa administrative case na grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, oppression at grave dishonesty. Sa ngayon ay nakabalik na sa serbisyo ang naturang mga pulis maliban kay Paragas na may iba pang kinakaharap na kaso. Nananawagan ng 2 dating mambabata sa Canada kay former United States President Donald Trump dahil sa muling pag-ungkat at pagpapakalat ng isang matagal ng pinabulaanan na chismis na masama, bulgar at lubhang nakasasakit. Hiniling din ng mga ito na humingi ng paumanhin si Trump kay Trudeau dahil sa mapanirang pahayag nito. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Cos. Live! Hataw Balita ngayon. Gandang araw sa iyo, Jeffrey. Ano ba ang ginagawa na ito ni Trump? At gayon na lamang ang galit ng 2 mambabatas na ito. Line, kasunod ito ng ginawang muling pag-ungkat ni Trump ng walang basihang issue tungkol kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau na siya umano'y anak ni former Cuban dictator Fidel Castro. Nanawagan sina Lloyd Axworthy at Alan Rock kay Trump na humingi ito ng paumanhin kay Prime Minister Trudeau dahil sa pagpapakalat nito ng isang matagal ng pinabulaan ng chismis na nakasasama, bulgar at lubhang nakasasakit. Tinawag din ng mga ito ang seksyon ng Save America, photebook na isang malinaw at langtarang pamumulitika laban kay Trudeau. Dating top diplomat ng Canada at elder statesman ng Liberal Party si Lloyd Axworthy. Ayon kay Axworthy, oras na para magpakita ng galit ang mga Canadian tungkol sa pagtatangkang panghimasukan ang sariling usapin. Dagdag pa ni Axworthy, bahagi ng Trump o ng autocratic playbook na masira ang kumpiyansa ng mga tao at kukunin ang lahat ng uri ng mga makakampi nito. Balik sa iyo, Klein. Matanong ko lang, masasabi ba nga insecure si Trump dito kay Trudeau? Yes, Klein. Itong si Trump at Trudeau ay nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa nakaraan. Bagamat dati nang sinabi ni Trump na ang punong ministro ay nakagawa ng napakahusay na trabaho sa kanyang tungkulin, tinawag niya itong two-face. At sinabi ni Anthony Scaramucci, dating direktor ng komunikasyon sa White House at nagsilbi sa ilalim ng Trump administration sa maikling panahon, sa host ng question period ng CTV na si Vasky Capelos na ang dating Pangulo ay naiinggit kay Prime Minister Trudeau, at sinabi rin ni Scaramucci na marahil ang dahilan ay mas bata o mas gwapo si Trudeau kaysa kay Trump. Klein. Salamat, Jeffrey Cos, mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon.
Nagtala ng 19 na homicide ang Sinaloa sa kanlurang bahagi ng Mexico sa loob ng 5 araw. Bunso nito, pinangangambahang magsimula ito ng intra-cartel war. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon. Noong Biyernes, 7 ang naitala na homicide sa Sinaloa habang 12 ang naitala mula Lunes hanggang Huwebes. Ayon sa pahayag ng Prosecutor's Office ng Estado, ang mga nahuling biktima ay nakita sa 4 na iba-ibang lugar. 2 tao ang nasawi sa Culyacan, ang kapital ng Estado. 5 ang nakita sa Concordia, na kilalang lugar kung saan nagkakaroon ng marahas na kaganapan sa pagitan ng mga criminal groups. Ang Sinaloa ay ang home base ng kilalang Sinaloa cartel na gang ni Joaquin El Chapo Guzman na sa ngayon ay nasa ilalim ng life sentence sa Estados Unidos. Noong Hulyo ay naaresto din ang isang veteranong gang leader na si Ismael El Mayo Zambada. Mula noon ay nagsimula ang mga pangamba para sa mga labanan at turf wars. Ayon din sa Prosecutor's Office, may 8 ulat ng nakidnap na kalalakihan mula sa Culiaca. Naisara na din ang mga negosyo at pampublikong transportasyon dahil sa paglala ng karahasan sa lugar. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinundena ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pagkamatay ng kanilang mga staff at humanitarian workers sa Gaza Strip. Aniya, ang kawalan ng nagutan sa pagkamatay ng mga biktima ay hindi katanggap-tanggap. Ito ang humahataw na balita. Hataw Balita ngayon. Nagpaunlak ng panayam si United Nations Secretary General Antonio Guterres noong Miyerkules, September 11, bago paganapin ang UN General Assembly sa katapusan ng buwan. Ayon sa kalihim, ang nakaraang taon ay naging very tough, very difficult sa ahensya, lalo na sa pagdating sa digmaang nangyayari sa kasalukuyan sa Gaza Strip. Inilarawan ni Guterres na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdulot ng maraming paglabag sa international humanitarian law, habang ganap naman ang kawalan ng maayos na proteksyon para sa mga sibilyang nasa gitna ng digma. Sinabi rin ng kalihim na nasa 300 na ang bilang ng humanitarian workers na nasawi sa Gaza, kung saan 2/3 dito ay mga UN staff, kaya nananawagan siya na magkaroon ng mahusay na investigasyon upang may managot sa mga pagkamatay. Noong nakaraang Hulyo, ibinaba ng International Court of Justice na ang pagsakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine ay iligal, kaya't dapat itong umalis sa lugar. Sa susunod na linggo, ang 193-member UN General Assembly ay maaaring magkaroon ng ban para sa isang draft resolution na magtatakda sa Israel ng 6 na buwang palugit upang sundin ang desisyon ng korte. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Tinapos na ng AFP Cavaliers ang 6th winning streak ng GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Dahil sa panalo na sungkit ng AFP ang twice-to-beat advantage sa semifinals. Si Bernard Daddy humahataw. Mabilis na niratrat ng opensa ng AFP Cavaliers ang GSIS Field sa kanilang pagtutuos para sa second spot na magbibigay ng twice-to-beat advantage sa semifinals ng Executive Face-Off ng UNTV Cup. 5 players ng Cavaliers ang nagbuslo sa first quarter para ilista ang 5-point advantage, 14-9, habang si Homer Garcia naman ay may 6 points na para sa GSIS. Second frame, dumikit ang GSIS with Charles Lagman and attorney Frimo Chuyaco leading the offense para sa Furies with combined 11 points, 31-30.
third kanto, bumawi sa depensa ang AFP at nalimitahan sa 12 points ang GSIS sa quarter na ito. Plus na puwersa pa ang Furies na mag-commit ng 8 turnovers. Takeover mode naman si Captain Paul Yamamoto sa opensa na pumutok ng 8 points para lumayo sa 9 na puntos ang hinahabol ng GSIS, 51-42. Bumomba ng 3-13 run ang Cavaliers kaya naman lumobo sa 19 puntos ang lamang ng AFP after 4.5 minutes sa last quarter, 45-64. Pinilit maghabol ng GSIS sa pangunguna ni Homer Garcia na gumawa ng 8 points pero hindi ito naging sapat para pagurin ang mas kondisyon ng mga sundalo. Dinomina ng AFP ang board sa fourth quarter with 16 total rebounds kontra sa 5 lamang ng GSIS. Sina Colonel Marlo Humalesa naman at Colonel Ramon Gurat II ang nanguna sa opensa ng AFP at nagpaputok ng combined 12 points para ibaon na ang GSIS hanggang sa maubos ang oras. 73-60, panalo ang AFP. Best player of the game sina Captain Paul Yamamoto na kumolekta ng 17 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Colonel Marlo Humalesa na kumamada ng 9 points, 5 boards, 3 dimes and 4 steals. Despite of our busy schedule sa kanya-kanya naming mga trabaho, we make it a point na at least once or twice a week nagka-practice kami for this game. Hindi pa kami makapag-kampante dahil sila rin yung nakaharapin namin. So we have twice to beat advantage. Practice, yun ang ang aming gagawin. At saka depensa, yun ang nagpapapanalo sa amin yung depensa. Dahil sa panalo, tinapos na ng AFP ang 6 winning streak ng GSIS at nasungkit ang ikalawang pwesto. Muling magtutuos ang AFP at GSIS sa semifinals kung saan kailangang talunin ng 2 beses ng GSIS ang AFP para makapasok ito sa finals. Samantala, nailista naman ng Comelec Fast Rockers ang kanilang unang panalo sa liga matapos magwagi sa DOJ Beacon sa first game. Habang nagwagi naman ang Ombudsman Grabbusters kontra sa SSS Kabalikat Pension Protectors sa second game. Bernard Daddies humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 116, talatang 5. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang iyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, September 16, 2024. At mula po rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Paul Yarko. At ako naman po si Klein Sica mula dito sa Los Angeles, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Milyong salamat po sa Diyos at magandang umaga.